Cancer. This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of August. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Cancerians? Kamusta? Ang buhay, ang pag-ibig, ang personal growth. Okay, sumasagot ang aking aso. Okay, Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of August. Let's see collective energy ng ating mga Cancerians. Collective energy ng ating mga Cancerians. Pasok sa lahat. Let's see. Ano ang good news? Ano ang guidance para sa ating mga Cancerians? Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of August. Alright? Ingat sa mga scammers, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kai Angeles 11. Yung Kai Angeles, yung original account natin, na-log out, hindi ko na ma-recover. So, eto na po, dito na tayo magbe-build Kai Angeles 11. Alright, Cancer. New passionate connection. Nag-cheer ang aso para sa iyo. You have a new passionate connection daw, Cancerians. Okay, totoo ba to? Okay, I feel, no, dumating ka sa point ng buhay mo wherein nagkaroon ng maraming options and hindi nakabuti para sa'yo. Yung energy of like dating around, ano ba tawag doon? Yung mga Tinder or whatever, Bumble, kung ano man yan. Sabi mo, iiwanan mo na yung ganong buhay. Nakakapagod, hindi mo naman mahanap ang iyong forever doon. Sabi mo, napapagod ka na, hindi mo makita yung taong magkukomit sa'yo. Most of the time talaga sa mga dating site, no, napakabihira ng taong naghahanap ng commitment. Most of the time, just hookups lang. Sabi mo, gusto mo ng new beginning, pagod ka na sa conflict, pagod ka na sa away, pagod ka na sa drama, gusto mo na ng mapayapang buhay. Dear Ate Charo, okay. There is isang masculine here na hindi makamove forward, meron siyang iniisip na wish fulfillment sa isip niya. Okay? Na parang, sabi niya, hindi niya palalagpasin, no? Kung nagkaroon man ng delays, blockages in the past sa wish fulfillment na to, right now, sabi niya, ready na siyang i-pursue ulit yan. Okay? So much on the game. Sabi ng masculine, right now, sabi ng masculine, gusto na niyang i-chase kung ano talaga yung nakikita niyang long term para sa kanya. In the past, nagkaroon ng paulit-ulit, reconnection, reconciliation, pero hindi ko maramdaman dito yung authenticity ng mga pangako, hindi ko maramdaman na totoo at gusto talagang i-work out ang relationship na to. Napakababaw na nagkabati lang, but then kung ano naman yung mga ibinigay na promises, apologies, hindi naman siya nasamahan ng change behavior or kung ano naman yung mga napag-usapan, it feels like sa una lang okay. But sabi ng masculine, may mga bagay din na dapat na pag-usapan nyo. But yung masculine, because hindi siya magaling mag-express ng feelings and thoughts, na sabi niya baka pag naging quiet na lang siya at biglang magpakita na lang siya anytime, ay parang miraculously ay wala na yung conflict with the feminine. There's an energy of the masculine dito na hindi naman ready for a commitment, hindi ready magmahal ng totoo, ng buo, hindi kayang mag-commit. But nalulungkot siya kasi parang dumating ang tao na to sa panahong hindi siya handa. Okay? Itong masculine na to ay I feel playing around, dating around, sleeping around, at may nakilala siyang isang feminine na sabi niya gustong-gusto niya. Ang kalaban ng masculine here is his own demons, is his own immaturity, is his own unreadiness sa committed connection na the feminine, the queen energy is ready for. Kaya lang sabi niya, paano nga ba? Hindi siya marunong. Parang for the longest time, naglaro siya, nag-sleep around siya, puro lang, alam mo yun, hit and run energy. Nalulungkot din siya, nadi-disappoint ang masculine sa kanyang sarili na parang alam niya hindi deserve ng feminine yung ganitong energy. But then, paano nga ba? Parang ang saya nga naman ng paiba-iba. Okay, karinderya, menu, kalahati nito, kalahating gulay, bukas, okay, may crispy pata. So, alam niya yung potential ng feminine na mabuting tao, maayos na tao, pwedeng long term. But then, sabi niya, paano nga ba? Hindi rin niya maiwanan
yung buhay na live in la vida loca, na parang kung maaari lang na i-deal ng masculine na feminine, basta sa'yo yung commitment ko, basta ikaw ang mahal ko, pero wag mo na akong pakialamanan sa, sa mga gagawin pa niyang iba. Kumbaga, sasabihin ng masculine is, sa'yo naman yung commitment sa'yo naman ako uwi, which is alam niya, hindi naman papayag yung feminine. Okay? This is a battle of nakasanayan, kung saan komportable, kung saan masaya ang masculine, at kung saan masaya ang kanyang puso na nakikita niyang long term. Meron pang mga hindi mabitiwan na bad habits at toxic patterns ang ating masculine. Hello? Sabi niya, nakikita niya yung feminine na like, eto yung taong tamang to build a strong future with. Kaya lang, sabi niya, hindi naman siya tatanggapin ng feminine or hindi mag-o-offer ng cup of love ang feminine sa isang katulad niya na like mapaglaro sa pag-ibig. Okay? Alam ng masculine na pag hindi niya ibinigay ang commitment at pag hindi siya nagbago, if you don't, like practice the traditional kind of love, alam niya na mawawala sa kanya ang feminine na to na gusto niya. Okay? To balance the heart chakra, to heal emotional wounds, to have harmony sa mga taong nasa paligid, Madagascar rose quartz, the pink crystal. Okay? For abundance and happiness, Brazilian citrine. Okay? And meron din tayong combination of love and money. Okay? So, the reason for the reading is maraming doubts. Pareho kayo nagsimula na pareho kayo may trust issues, nasaktan na in the past, and kung ano man yung mga trust issues na yan, parang napagtibay ng mga flaky actions ng masculine. Okay? Sabi ng feminine, sabi na niya, may red flag niya. But then parang the feminine tried to look at the good side of the masculine, the good side of the situation, at sabi ng feminine, sabi ko na red flag to Alam din naman ng masculine na hindi siya ready nung time na dumating ang kanyang feminine at meron siya mga regrets na sana mas minahal niya yung tama ang feminine para hindi na niya nasaktan. The masculine didn't really mean to hurt the feminine, kaya lang meron siyang nakasanayan na paraan ng pagmamahal na parang disposable at paiba-iba. Okay? Reason pa, sabi ng mga Cancerian, sobrang nasubukan ang patience, no, na parang nagkainisan, nagkasakitan, nag-away, or kung anumang drama ang meron kayong dalawa. Prayers and manifestations, humihingi ng wisdom, ng clarity ang ating mga Cancerians, humihingi ng guidance kay God. For now, hindi mo pa rin talaga makuha. Ano ba talaga? Kasi kalaban mo ang feelings mo sa person na to. Alam mo kung anong gusto at plano sa'yo ni God. But you're opposing that plan ni God sa'yo, like magandang plano, because lumalaban ang puso mo. Alam mo may feelings ka for this masculine. Okay? Right now, there's an energy here na alam mo na hindi stable at hindi long-term ang energy ng relationship nito. But nahihirapan ka pa rin bitiwan. Nagdadala pa rin sa'yo ng confusion kung ano ba talaga yung dapat or kung bibigyan pa ng more chances of winning. Okay. Ang masculine here, sabi ng masculine, mahal daw siya ni feminine at hindi daw aalis sa feminine. So, bakit nga ba siya magbabago? Very patient naman daw si feminine. Very mapagmahal. Pero ito yung toxic, no? Alam ng masculine na nasasaktan, nahihirapan, nabibigatan si feminine sa connection na to. But, dahil alam niya na lagi siyang napapatawad, nabibigyan ng chance, nakukulangan sa push. Parang sa kanya, okay lang yan. Makakalimutan din niya yan bukas. Parang dinidiminish niya yung pain na daladala niya sa feminine sooner or later. Pag tinamaan talaga tong masculine na to, pag itong feminine na to, feminine, if dumating yung time na ready ka na to stand up for yourself at irespeto mo yung sarili mo na wag nang saktan pa ulit-ulit ng masculine na to, diyan matututo ang masculine na pahalagahan ka. Okay? So, there's an energy here na kailangan talagang balansehin. Hindi dapat i-tolerate ang mali. May fear and doubt ka, takot na rin ang ating mga Cancerians na paulit-ulit na mag-start ng bagong relationship. Na parang kung pwedeng ayusin mo to, pagtiyagaan na muna, bigyan ng more chances of winning, di ba? Kasi nakikita mo rin na gustong-gusto mo si masculine. But I can see here na yung masculine medyo nagiging
nagpapa-baby na alam niya na spoiled siya sa feminine. So, wala akong nakikitang willingness ng masculine for now and drive for the masculine to do better. Nai-spoiled masyado ng feminine. Okay. Mental clarity and stronger connection with God. Amethyst, the purple crystal. Okay. Meron din tayo for protection sa negative energy and evil eye. Madagascar, black tourmaline. Okay. So, until the end of the year, I feel magkakaroon kayo, you have to have that heart-to-heart talk. Feminine, you have to be more expressive, more upfront, i-express mo. Kung gusto mong i-keep ang relationship na to, you have to make the masculine aware yung mga bagay na nakakasakit sa'yo. Because kung nasasaktan ka sa connection na to at tumatahimik ka lang, hindi mo ipinapaalam sa kanya yung mga maling ginagawa niya, kasalanan mo yan kapag nauulit yan. Okay? Because I feel may nakikita naman ako na magandang potential here. Shit. Ay, sorry. So, I feel the connection, the love is strong. But the lies and deception is stronger. Someone is not ready to fully commit and someone is sobrang umaasa because nakikita na niya na super long term ang masculine. And the masculine, kumbaga, it takes time for the masculine to really be ready at iwanan ang mga playful energies, playful patterns of dating around and having multiple options sa pag-ibig. But it feels like, for most, no? And congratulations sa mga konti na gagraduate na sa karmic loop na to. Because I feel for most is magbibigay pa rin ng another chance sa masculine. Hihintayan ang potential na magbago. Okay? Potential is potential. Para tong developer na hindi kilala na pwedeng matayo ang condo unit, pwedeng takbuhan ka. There is like a strategic way the masculine would try to handle this connection. Bibigyan niya ng little effort, enough for the feminine na umasa na baka naman magbago kasi may ginawa naman siyang effort. Okay? Nag-deposit naman sa love bank ng good deeds. But not big investment enough for the feminine to feel secured na fully committed na ang masculine. Hindi malaking offer, enough. This is even below breadcrumbing energy. Okay? Baka nag-good night lang sa'yo, kinilig ka na, feeling mo effort na yon. Feeling mo para sa masculine, yun na yung effort to make this long term. The answer is no. The masculine would want to keep you. Pero the masculine would, hanggat kaya niyang i-stretch yung time for him to still enjoy what he's enjoying na nakakasakit sa'yo, gagawin pa rin niya. You have to put a strong boundaries. Lagyan mo ng electric fence. A no is a no. Pag nasasaktan ka, it's a no. Once or twice, that's enough. Patuloy na lies, deceit, false promises. Hindi matatapos to hanggang pinapatawad mo na walang personal accountability ang masculine sa situation na to. Feminine, you have to be clear kung ano yung mga ayaw mo. Kasi pag lumalim ang relasyon na to, at pumayag ka na laging nakakaligtas ang masculine sa mga kalokohang ginagawa niya, sooner or later, pag nagkaroon ng engagement just because you want to be engaged at kinasal ka just because you want the feeling of nakasal ka and not because you're happy and content and feel so loved in this connection, masasaktan ka. Kasi ang sasabihin sa'yo ng masculine, bakit ang dami mong gustong baguhin sa kanya? Tumakbo naman ng months, ang years, ang decades na tinanggap mo kung sino siya. Bakit ngayon ang dami mong dinedemand na kailangan ibago sa kanya? Before you really commit sa masculine na to, before you give another chance, just make sure na naayos ng masculine yung mga bagay na nakakasakit sa'yo. Because kung pumapayag ka, ibig sabihin, para sa masculine, the way the masculine is interpreting it is okay lang. Nagsasalita ka lang, but hindi naman talaga masakit. Hindi ka naman talaga nasasaktan na natotolerate mo naman. Okay? Natotolerate mo naman. Nandyan ka naman. Kung talagang nasasaktan ka, ang thinking ng masculine, dapat matagal ka na umalis. Or you have a very sacrificial lamb energy na kahit anong gawin niya, nandyan ka lang. You're always willing to make sacrifices and you love him more than you love and respect yourself.
and how insulting that is for you, for your self-love. Alright, feminine? Get my drift? Did you catch my drift? Okay? Nasa sayo, nasa kamay ng feminine. Kaya nga sabi ang babae ang nagdadala ng relasyon. At ang sinabing pagdadala na yan ay hindi unconditional na pagiging sacrificial lang. Kung hindi na kayang dalhin, bitiwan. Alrighty, feminine? So, ingat sa mga scammers, and that will be the Cancerian reading for the month of August. See you again in a few days for your bonus reading. And then, PM me. Okay, PM me for your personal reading. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles11. Ingat sa mga scammers, alright? Para sa ating mga crystals, PM lang para sa promo price. Bye-bye, Cancerians!